Magandang umaga mga sir. Susubukan natin ngayon gamitin itong MOA o Minute of Angle. Pero hindi na natin idadisect o hihimay-mayin kung ano yung MOA. Basic lang naman to, pero tingin ko yung basic na ito sapat na para magamit natin sa field tayong mga hunter. Sa ibabaw ng scope natin, dito natin mababasa yung movement ng turret. Nakasulat nga rito, ito sa isang to, 1 click equals to 1/4 inches at 100 yards. Kaya sa loob ng 4 na click, 1 inch yung magagawa niya sa loob ng 100 yards. Meron akong papel dito na may mga grid line at kada grid nito ay 1 inch horizontally tsaka vertically. Yan, 1 inch yung mga spacing niya. Bakit inches? Kasi nga yards yung ginamit, kaya kailangan mag-correspond dito yan na para yung imperial system. So bali yung sabi rito sa 100 yards, eto nga, kada click mo, eto siya. 4 na click mo mula dito ka babagsak. Kasi 1 inch to. Ayan, 1 inch yan. Pero magsisiro tayo ngayon sa 50 yards. Kaya maiiba yung distance, maiiba rin yung bilang ng click. Pero pareho pa rin na inches yung gagamitin natin. So dahil nga nabago tong natin, yards natin, mababago yung click. Sabi dito sa 100 yards, 4 clicks sa 1 inch. Ngayon pupunta tayo ng 50 kasi dito tayo magsisiro sa 50 yards. Kaya sa 50 yards, yung magiging click natin, 8. At sa loob ng 1 inch. Na doble. Kasi lumapit ka ng parang dinivide mo sa dalawa, 100. Kaya nadoble naman tong number of clicks natin. Kaya ibig sabihin, pag mula dito, kung ito tong ini-aim natin, nag-click tayo ng 4 sa 100 yards, ibababa niya. Pero sa 50 yards, 4 na click mo, hanggang gitna ka lang. Half inch lang yon. Para makuha mo tong buo na to, mula dito hanggang dito, kailangan mo ng 8 clicks na. Ayun, sa 8 yards. At kung bakit importante itong grid line na to, kung magsisiro tayo na walang gato, dito natin makikita yung importansya nito. So imagine natin na naando tayo sa 50 yards na. May pinapatungan tayo, dito nakagato, nakakalso lang yung erga natin. At mag-i-aim na tayo. Ito yung magiging aim point natin ngayon. Yan, dyan tayo mag-i-aim. At titignan natin yung per shot. Kunyari, per shot. Dito tumama ngayon. Ito yung naging impact niya. Dito tumama. Ngayon magre-reload ako. Pag re-reload ko, aalisin ko itong airgun ko. Matatanggal din itong reticle ko dyan sa aim point. Ang makikita ko na lang sa mata ko, itong aim point ko, tsaka yung impact. Yung dalaw na lang. Pati itong grid line na to. Pwede kong lapitan siya para makita yung grid line. Makikita natin ngayon sa elevation. Ayan, sa elevation lang muna tayo. Meron tong 3 inches. Ayan, makikita mo dito sa pangatlong 3 inches yung drop ng bala na kailangan nating habulin. So, ang magiging mat natin, konting mat lang naman to, tatlong 1 inch sa 50 yards. Sabi natin, 50 yards, kada per inch, 8 click. So, magiging tatlong 8 yung i-click natin. So, bali, 24 clicks yung gagawin natin para mahabol natin, maitaas natin yung impact. So, ito tayo ngayon. Ito yung unit natin. Ito yung harapan ng scope. Nandito sa part na to. Ito yung turret. Saan ko ngayon pipihitin yung 24? Pakanan ba o pakaliwa? So, ang
ang iisipin natin, itong impact. Yan tayo, itataas natin yung impact dito sa pangatlo. Para maitaas natin yung impact, ang gagawin natin, pipihit. Alam na natin yung bilang na click natin, 24. Pero saan ba? Sa kaliwa o sa kanan? Matandaan natin, pag gusto natin itaas yung impact, mababa yung tama mo, pipihit tayo ng paluwag. Kumbaga, ito yung takip, o kahit anong takip ng soft drinks, takip ng bote, ito yung pahigpit, ito yung paluwag. Natural, no? Ayan, pahigpit, paluwag. Clockwise, counterclockwise. Clockwise, pahigpit, counterclockwise, paluwag. So, sa counterclockwise tayo, pipihit tayo ng 24 clicks. Dahil na 1, 2, 3 po, hanggang makarating natin 24. Pag narating natin yung 24, ibabalik natin yung aim point natin. I-aim tayo uli. At titesting natin ang second shot. So yan, dito tumama yung second shot naman. Ibig sabihin, tumaas na itong, na-correct na natin yung elevation. Kagaya ng dati, tinaas muna natin elevation, tingnan natin yung susunod. Ayan nga, tumaas na yung tama ng elevation. Sa tamang elevation na siya, pero may windage pa na kailangan i-adjust. At sa windage, kagaya ng dati, magkakasa tayo, alis na naman tayo sa nakikita na naman natin yung impact, tsaka yung aim point. At yung mga grid line. So alam natin na 2 inches yung kailangan nating i-adjust. At per inch sa 50 yards, 8 clicks ko. Alam natin agad na 16 clicks yung gagawin natin. So, ito na naman tayo sa harap ng scope. Ito yung harapan, nandito sa likuran. Ito yung i-adjust natin, yung windage. Pero saan ba papunta? Pahigpit ba o paluwag? Para makapunta itong impact dito sa gitna. So, ang iisipin pa rin natin yung impact. Yung impact yung papagalawin natin. Pag papapuntay natin yung impact dito mula kanan, papuntang kaliwa, ang adjustment na gagawin natin ay pahigpit. Ayan, pahigpit. Ihigpit tayo ng 16 clicks. Gagawin natin third shot. Ang i-expect natin, ayan, sa third shot, makukuha na natin yung tamang elevation tsaka windage. So yun, nakapag-zero tayo ng walang gato o bench rest according lang dito sa mga grid line na to at saka sa MOA ng kada click. Minsan kasi sa hunting, mapapansin natin medyo panay sablay natin, sabi natin na medyo kanan itong itong patama ako, nakakanan. Kailangan ko adjust ng konti. Wala ka kaya, sasabihin mo sa sarili mo, wala sa zero no, kaya minsan wala sa zero itong baril ko. Uwi na lang ako para makapag-zero. Kasi wala kang gato ron, o sa sanga ka lang umaasa. Ngayon po pwede ka nang mag-adjust o mag-zero dun sa field kahit wala kang gato o wala kang bench rest. Basta alam mo yung tamang yarding at tamang calculation ng drop ng mga pellet mo. Hindi mo naman kailangan sa bandang huli na lagi kami dala papel na may grid line kasi marunong naman tayong tumansya. Alam naman natin yung 3 inches, alam naman natin yung 5 inches. So, matatansya na, tsaka marami tayong reference din sa field. Pwedeng may batoron, may ibon, pwede silang maging reference sa laki. Alam naman natin laki. Kung ganito siya kalaki, alam mo na na 2 to 3 inches. O ayan, may reference ka na sa bawat lapag ng bala. Kaya makakapag-adjust ka na according dun sa tansya mo na close dun sa drop ng bawat pellet. At ganoon din sa sa 25. Example, sa 25 yards gusto mag-zero, ito na naman, madodoble na naman siya. Magiging 16 clicks yan kada 1 inch.
Yun naman yung magiging ano dyan. Nadodoble to, nababawasan to, nadodoble to. So, ibig sabihin, habang lumalapit, dumadami itong number ng click natin. Habang lumalapit yung distance, nadodoble yung click na gagawin natin sa loob ng 1 inch pa rin. So, ayan, meron tayong kaibigan yun dito. Ito yung mananahi o hummingbird. Maliit lang siya pero nasa ano siya ngayon, nasa 25 yards, saktong 25 yards. So ayan, kung babaraling ko siya sa ulo, ay headshot ko siya at tumama yung bala, example doon sa paa niya, doon nagland yung bala, ibig sabihin kailangan ko mag-adjust ng almost mahigit 1 inch o 1 inch. Kailangan ko mag-adjust ng 1 inch kasi binabaril ko sa ulo, sa paa tumama. Maliit lang siya eh. Alam na natin yung laki ng target natin. So para matamaan ko yung ulo niya dahil sa paa tumama yung bala, kailangan ko mag-adjust ng ng 1 inch. Sabihin natin kailangan kong mag-adjust ng 1 inch para tamaan ko yung ulo niya. So, bale, kung sa pa tumama, may hold over tayo. Magkiklik ako ng ng isang unang 1 inch. Ang 1 inch sa 25 yards, 4 na MOA. 4 na MOA click. So, 4, 8, 12, 16 clicks yung gagawin ko para tuwas yung bala ko doon sa ulo. Ayun, ganun lang. Hindi natin babaralin na ito. Madadali tayo ng mga kaibigan natin. At yun, sa mga bago dyan, like lang, tsaka subscribe. At sa susunod natin video, balikan natin yung kung paano tayo mag-zero. Salamat kayo at paalam.